Nahihirapan ka bang patulugin si baby during daytime, afternoon naps, and lalong-lalo na tuwing gabi? Alam mo ma'am, share ko lang, I started sleep training my kids nung newborn sila. Alam mo, sleep training my kids comes naturally for me. Hindi siya complicated, hindi siya stressful sa akin. And alam mo yun, consistency lang talaga yung kailangan, and you create a calm and safety space for them. Since newborn pa lang sila, I've already set the mood for nap time and night sleep. Ito yung routine ko palagi. Dapat malinis sila, dapat busog sila, at dapat comfortable sila. At ito yung pinaka-importante, lalo-lalo na sa night time, naka-dim light talaga kami. Napaka-basic lang, pero super effective nito sa akin. And up until now, ganito pa rin kami ng toddler ko. Same rhythm, same flow. For daytime naps, lalong-lalo na sa newborn stage, it's around 9 to 10 a.m. Ang unang ginagawa sa kanya is bath time. Bath time, then I make sure na busog siya, then comfortable siya. Ganun palagi yung routine ko hanggang ngayon. Ganun yung oras ng pagligo niya. It's either 9 or 10 a.m. Tapos, I only sing one lullaby para sa kanila. Parang cue na yun na sleep time na. At reserve lang talaga yung lullaby na yun. Hindi ko siya kinakanta pag nag-playtime, hindi ko siya kinakanta during wala lang. Kinakanta ko lang talaga siya during matutulog na siya. Naisip ko lang kasi para yun na yung cue nila na it's rest time, oras na para matulog. Kapag narinig na nila yung kantang yon, alam na nila na oras na, sige na, matutulog na. During newborn stage, 2 beses tutulog usually yung baby or more. So, nung ginagawa ko kapag nap time sa afternoon, 3 p.m., yan nap time, 2 to 3 p.m., yan nap time yan ni baby. So, linis, punas, hilamos, palaging ganun, palaging malinis and busog. Ito yung gusto ko kasi every afternoon, kusa na lang din silang natutulog. Walang struggle, walang effort. Parang yung body na mismo nila yung nag-a-adjust, yung body clock na mismo nila yung nag-a-adjust. For evening routine naman, around 6 to 7 p.m., oras na naman yun ang paligo nila. So, twice a day naliligo yung baby ko. It's 9 to 10 a.m. or 6 or 7 p.m. Yan yung time nila. Bath time talaga nila yan. Medyo nag-aaway nga kami dito ng mama dati kasi ayaw niya talaga pinapaliguan yung mga anak ko paggabi. But then, kasi si Sky, yun, nasanay na din siya hanggang ngayon na naliligo talaga siya paggabi. Hindi siya, yung mga anak ko, hindi sila nakakatulog na hindi naligo. So, ayun, night routine, evening routine namin, bath time, yun na, pajama, AC on, set the mood, set the room na comfy, and dapat hindi mainit, tapos yun, dim light na. Basta sinanay ko sila na pag evening talaga is dim light, hindi nakabukas yung ilaw, hindi din sila lumaki na hinihele. Mga, I don't know kung ilang months si baby, nag-introduce ako sa kanya ng massage oil. Kasi pero yung mga early stage ni baby, hindi ako nag-introduce ng mga oils kasi ayoko talaga. So, minamassage ko siya gamit ang lotion. Minamassage ko siya, evening routine. So, minamassage ko siya pag matutulog. Then again, I sing one lullaby na reserve lang talaga sa pagtulog. You know what? Isa pa dito, game changer talaga yung pag-massage si baby bago matulog. Napaka-effective talaga niya. And ang sarap ng tulog ni baby pag minamassage siya. And you know, honestly, sinunod ko yung sabi ni mama na hindi sanayin yung bata na laging karga, huwag mo sanayin yung anak mo na hinihele, huwag mo sanayin yung anak mo na pinagsasayaw para makatulog. Hindi lang talaga, minsan nakaganto lang ako, nakaupo lang akong ganyan lang, konting shake lang ganyan ng katawan. Hindi talaga yung bonggang ganyan, tapos magsasayaw-sayaw. Hindi ko na-experience sa mga anak ko yan. Napatulogin silang ganon. Yun lang, upo lang ako, padede sila, kanta lang ako ng song. Hindi din ako bumili ng yung mga musical whatever para makatulog yung baby, hindi. Ako lang talaga palagi yung kumakanta sa kanila para ma-recognize nila yung voice ko. You know what? Every time na umiiyak sila, nakasanayan ko na rin kasi na nakakausap sila, it's okay, mommy's here. And until now si Sky, once na umiyak siya, hindi niya ako nakita. Pag nalapitan ko siya, siya na mismo nagsasabi, mommy's here. Ganun siya. And isa pa sa ginawa ko na during newborn sila hanggang ngayon is I co-sleep with my kids. So, tabi talaga, hanggang lumaki sila, ganoon talaga ako. Hanggang ngayon, nakatabi ako kay Sky, hindi ako gumamit ng crib. I've learned from my previous experience na bibili ako ng crib, hindi din naman masyado nagamit. So,
nagko-co-sleep ako kay baby, mas comfortable siya, mas deep yung sleep niya, mas mahaba yung tulog niya once nakatabi niya ako. And of course, let's practice safe guidelines for co-sleeping. Every family is different. So, sa akin, nag-work yung comfort, routine, and consistency. Tapos talagang magic siya for me. And until now, ganun kami. Until na malaki na siya, toddler na siya. Siya na mismo yung nagsasabi once na gusto niya na matulog, turn off the lights. Siya na mismo nagsasabi nun. And pag hindi ko siya kinantahan ng lalabay, siya na mismo magre-request nung kanta na yun, nakantahin ko na sa kanya, and i-hug ko na siya. That's it. Be consistent, mommies. And I hope matrain nyo si baby para din syempre makarelax din tayo.